motor mo, ha? Iyan naman, parang maganda. Sige, Rivers, Brett, saka si Mika. Ako, definitely dream come true. Ito, kasi I grew up watching sinabi ko Hindi ka naman mag-grew up watching. Pwede na kayo bin-watching na. Ayun, tapos, nung sa PBB kami, we watched one movie and that was And the Breadwinner Is. Totoo. So, napanood natin yun sa loob and super surreal na ngayon nasa labas na kami na we get to be part of this movie. Maraming salamat. Ako naman po sobrang nagulat at sobrang saya po kasi I've been watching various movies talaga po. So, ngayon po na nakasali kami para hindi po pa rin makapaniwala. Kasi first movie po namin, Elemental, and may Vice pa po. So, hindi na po namin talaga pinakawalan to. Thank you, man. Thank you, dear. Thank you, say. Brett? Kasi everyone ko, kaya may sarap naman ko. Kaya sinabi ko sa akin to, pero pag magsasabi, may ginagawa pa kayo ng project. Sabi ko kaya hindi na ako matulog kasi pangarap talaga namin lahat ko na kasama si Meme Vice and of course kay Meme Pian and the direction mo. Gusto niya yung direction pa taas ko. Alright, ito na yung mga questions from our friends from the press. We begin with Wilson Raquiza of Kapamilya On Demand. For Vice, your character Twinkle is fighting to keep her son. How was it playing opposite Nadine, especially during your most intense and confrontational mother-of scenes? May positive at saka negative na ano yun yung pag-exero si Nadine. Positive kasi ang laking, syempre lalo pag gumagawa ng mga dramatic scenes, hindi ko naman siya comfort zone, hindi siya strength ko, hindi ko pa siya gamay, hindi ako mahusay sa kanya, bago siya sa akin. So pag nagkaroon ako ng katuwang sa eksena na katulad din na din na mahusay, malaking tulong din sa akin. Kasi gano'n na napansin ko sa kanila yung mga magagaling na artista, yung wala pa silang ginagawa, yung makawakan ka pa lang, tingnan ka pa lang, meron ka nang nararamdaman. At ayaw mo nag-internalize, wala akong mahugot. Pero pag nandun na sila sa harap mo, biglang may lumalabas sa'yo. Ganun din yung nangyari sa akin sa Breadwinner kila Eugene, kila Gladys, ang laki ng pinigay nila. So, ganun din yung pinigay sa akin ni Nadine, yun ang positibong epekto na makasama siya. Ang negative naman doon, yung nakaka-pressure kasi ang mo, alam mo magaling siya. Tapos, nakaka-pressure kasi yung alam mo, ang dami ng Best Actress Awards, yung parang ito, nakakahiya kasi ate-ate niya ako, on and off screen, tawag sa akin Ate Vice. Di ba yung nakakahiya yung ate-ate mo, tapos biglang ma-realize mo na, hindi pa masyado magaling itong ate ko. Yung gano'n, natatakot ako na kailangan ko rin improve yung sarili ko sa kanya na kaya ko sumabay sa iyo ha, yung gano'n. Kasi ang galing niya, pero pag magka-eksena kami, wala na. Naglalabo na yung mga agam-agam ko, yung mga takot ko, yung mga nervous ko. Kasi, iba yung support niya sa akin, iba yung binibigay ng husay niya. Aware man siya o hindi, may malaking positibong epekto sa akin yung ka-eksena ko siya. Lumilipad na lang ako. Sinasa. Napag-usapan kasi ay gusto sumagot pero hindi natin siya bibili ng microphone. Okay, for Nadine naman, Mara is the biological mother unexpectedly returning. How did you build sympathy for a character who essentially threatens the established family unit? Grabe naman ito. Ang Miss Universe naman. Pag-Q&A na itong photos, how did you build sympathy for a character who essentially threatens the established family unit? What kind of performance? All cast and directors have. Hindi, I guess, What guided you? paano ko masasagot? Kasi di ba kanina nagkomento tayo on how you form your characters, di ba? So, kaya sa akin kanina dito, you ask friends. Ay, oo, ang dami kong tinanong ng mga friends ko na, I guess mga kaibigan ko na naging nanay ng maaga nila. And kasi, I think sa kanila, to be a mother at that age, while you're still growing. And ako kasi, 30 na ako, pero I feel like I'm not that grown. Lalo na nung mga 20s ko, ang dami ko pang na-discover sa sarili ko. Na feeling ko, if katulad na naging namin nila, I don't think matututunan ko yun sa sarili ko. Kasi yung mom ko din niya na nanganak siya sa akin nung 21 siya. So parang ngayon, ini-imagine ko kung ano yung pinagdaanan niya nung 20
talaga naging madali yun. I mean, for her to actually give up, you know, a lot from you. Sobrang nakasalubo naman kasi talaga sa mga moms. And kahit ako, kung talaga yun, talagang hindi ko talaga yun. Diba? So for someone na, alam mo yun, give up yung career, or give up na mag-grow, to take care of their kids, to take care of a child, sobrang mahirap and laking responsibility. So yung mga friends ko na na-experience yun, tinanungan ko talaga sila kung ano yung naramdaman nila, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Pero syempre with Mara, sa naman kasi, story and experience, medyo naiiba yung sa kanya. So, yun, malalaman yung pag pinanood yung book. So, Ayoko yun- magkwento masyado, baka mas-spoil ko. I know, yun ang lang sa trigger, wala pa yun. Wala pa yun. Surface level. Parang buo na eh, parang makita lang ako. Ano eh. Makita kasi yung trailer, kasi alam, mararamdaman ko, malalaman mo kung ano yung pakiramdam pag pinanood mo siya. Sabi, nakakatawa. Nakakaiyak din. Yung gano'n. Comedy. May drama. Yung gano'n. Yung kung ano lang yung idea na kung anong pakiramdam pag napanood yung pelikula, yun lang naman ang nakita ko sa trailer. Pero ang dami pang, sobrang dami. As in, 0.0005 na yun. Oo. Nakakala ng mga tao na gets na nila yung kwento. Wala. Okay. Kasi wala kayong wala sa main story. Sa kwento namin yung nandun sa video. Ayaw na lang namin spoil, pero ang ending talaga ito, tatay ko si Lucas. Grabe. Okay, before we go to Von, pagsabihin ko si Daniel, kasi si Daniel ang nagsulat ng ating pelikula, no? Baka Daniel can share with us someone na pulot or nahubot yung kwento ng Call Me Mother and what is it, without spoiling, all about. Parang siguro galing lang kami sa idea na ano kaya yung next character na na-excite ang behavior. You represent na yung normal na film. Kasi from all her films naman, yung response na relatable. Correct. For this role, natin natin, what if nanay is immediately nakakit kami agad sa idea. Makes sense, kasi pinapalikan ko kayo sa isip ko guys na pelikula mo, you started as bestie, crew in a merge, the beauty queen, best friend, kapatid, superhero, anak, so pananay ka na. Ano next nito? Tatay muna tatay. Tatay muna, magiging tatay muna. Tapos tito, auntie. Okay. So doon pala umikaw, Daniel, no, yung inyong parang mabuo yung Call Me Mother. Saan yung next na gusto mo makita si Vice? Hindi, doon, parang gusto ko siya na-visualize, no? Okay, thank you very much. Von, see you next. Yes, thank you so much, Angel. Ito naman, proud ka po. Thank you so much kasi nakapag-scarf ka. Yeah. Umabot, ito naman, very challenging. Ito na nga, ang next set of questions yung nagagamit ni Alex and Con. Oh, Alex here! Picture. Yeah, congratulations everyone. For sure marami na excited after the Sampan ni Direk dun sa end of February is ngayon Call Me Mother. So marami na naman mga kabataan na nag-aabang what is all about. Pero talking about mother, di ba? Parang pag mother na yung pinag-usapan, medyo mabigat or masaya, di ba? May mga experiences tayo sa mother natin. Yung question mo po, siguro to all the cast who wants to answer po, ano yung memorable experience nyo with your mother na hindi na po malilimutan yung entire life? Okay, who wants to answer? Si MC, the stage. MC. Ako yung hindi ko makakalimutan sa mother. Very supportive ko sa mother ko. Lahat ng kailangan ko dati. Dati kasi may mga team, sa comedy bar. Mga team. So, pag pinari kailangan ko ng very godmother ako, talagang siyang gumagawa lahat ng mga damit ko. Yung mga hindi ko makakalimutan sa mother ko. Very supportive sa pinili kong word. Anybody else? Ako medyo dramatic kasi I grew up na alcoholic yung father ko. But I admire my mother so much. For me, siya yung hero ng family namin. Kasi talagang tumayo siyang tatay at nanay. At saka never niya nagawa or something kung hindi yung father namin. So I love her so much. What a beautiful memory. Anybody else? Unforgettable or memorable experience. Ay, si Lucas. Ako po
Ako, yung tatay ko hindi kasi alcohol. Araw-araw nakikita siya, uminom siya ng Green Cross. Diba? Yung nanay ko naman kasi, yung nanay ko naman, very supportive din yung nanay ko. So, siya talaga yung nalaman ng bata pa lang nalaman yung bading ako. Parang first year college ako nalaman yung bading ako. Tapos may sasali ako ng biscuit, tapos wala akong gown. Tapos siya may pinusuot siya sa aking gown. Tapos yung nalaman ng tatay ko, nag-away talaga sila mag-iwan. Kasi sa tatay ko yung pinusuot niya sa akin. Set. Set. Hindi. Most memorable, so napakadaming memorable na karanasan ko sa nanay ko. Mabibigat, magagaan, nakakatuwa, masaya. Yung mabigat, daming sa mabigat eh, hindi ko makakalimutan kung naalala yun. Nung napatay kasi yung tatay ko, mas pinipiling yung nanay ko na ito na Sila makakapag-joke ko na naman. Nung napatay yung tatay ko, kasi yung pinatay yung tatay ko, pinatay siya. Tapos pinipilit yung nanay ko na kung naman ang gusto siya. Eh, wala akong mahirap ko rin naman. Nung araw-araw pupunta kami sa City Hall, tapos hindi siya nakakatulog. Tapos ang dami-dami naman hinapasaya sa tatay ko. Ang dami namin hinihingi ng tulong para bigyan kami ng tulong. Hanggang sa pagkasa City Hall, may hearing. Hindi na po ko nasa utak ko yun kasi very traumatic. Kung nakikita ko tuwing may hearing, kung nasa siguro kami nakikita ko yung matay sa tatay ko, tapos tinag-traumatize kami lalo. Pinikipilit ko ng nanay. Tapos yung nanay ko, sabi ko, hindi pa namin kami depression na salita. Pero sigurado, grabe yung depression ng nanay ko. Yung mukha siyang ating sa paya. Pero every day, she made sure to go to church nung nakabelo. Ang dami yung nanay ko pag nasasita ng nakabelo. Yun yung mga mabibigat na alaala ko. Yung mabigat na pagkakataon yun ng nanay ko na inaharap niya, kasama niya ako. Big na ako sa City Hall kasi bata ako. Pero ngayon man, happiest, just recently, we came from Italy. Punta kami ng Rome, punta kami ng Vatican. Kasi birthday na nanay ko noong October 7. Tapos ang dream niya makapunta sa Assisi at saka sa makapunta Hello.